Dagdag na mga gamot na kabilang sa exempted sa VAT ating pag-uusapan kasama si Attorney Pamela Sevilla, tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Attorney Sevilla, magandang tanghali po. Miss Tina Corpus at sa lahat po ng nanonood na nakikinig sa atin, magandang tanghali po. So Attorney, ano po ang dahilan at layunin sa pagdadagdag ng mga VAT exempt sa mga gamot? Yes po, ASEC. Yung VAT-exempt medicines po natin, that is in line with our National Internal Revenue Code po, o yung tinatawag natin na tax code, which was amended po by our TRAIN law and eventually was amended by our CREATE law, or yung Corporate Recovery Tax Incentives for Enterprises Act. So with the CREATE law po, inaatasan po ang Department of Health kasama po ang Food and Drug Administration to continually update po yung VAT-exempt medicines po natin. These are so-called the VAT-exempt transactions po. Pero itong mga gamot na po ito, hindi naman po para sa lahat. Meron lang po tayong mga specific illnesses covered by the VAT exemption po. So Attorney, ano pong klaseng gamot ang nadagdag sa listahan nitong mga VAT-free medicines? With respect po dun sa additional list na binigay ni Food and Drug Administration through an advisory po, meron po tayong karagdagang 5 gamot na inad po sa listahan natin, and that's with in accordance po with illnesses na para sa diabetes, high cholesterol, mental illness, cancer, tuberculosis po, and kidney illnesses po. So since I cannot mention the specific brands po due to privacy reasons, so these brands naman po ay mache-check po sa ating website and even on our social media pages para po sa kalaman ng ating mga kababayan, paano po tayo makaka-avail ng mga ginagamit nilang gamot na makita na VAT exempt po itong mga ito. Magandang balita po yan, nadagdagan pa talaga. At ito yung mga sakit kasi na napakamahal na mga gamot at yung iba lifetime yung gamutan mo sa mga sakit na ito. Yung po ba ay isa sa mga dahilan kung bakit napili nyo po itong mga sakit na ito para maging VAT exempt? Para po maging VAT exempt ang isang gamot, yan po ay sinusuri din ng Food and Drug Administration, pati na rin po ng Department of Health. Kasama rin po ang ating Department of Finance as well as ang ating Bureau of Internal Revenue. So ang kumpanya po, dahil po ang CREATE Act, ang kanya pong main goal is to help enterprises or yung ating mga business to recover from the effects of the COVID-19 pandemic or any other breakout of communicable disease in the future. So tinutulungan po ang ating mga kumpanya, tinutulungan po yung mga business na talagang nalubog po nung time of pandemic. And with that po, ang mga business po na yan or yung enterprises ay nag-a-apply po sa Food and Drug Administration. And kami po, sinusuri po namin kung talagang sila ay compliant with Certificate of Product Registration as well as kung approved po ba ng Department of Health na talagang itong gamot na ito ay valid or authorized to be VAT-exempt transactions po. Okay. Kailan po ang effectivity ng panibagong VAT exemption na ito? Immediately po, once posted po ang aming advisory, immediately effective po yan. So if you're using po itong kinds of brands na inad namin sa list, you may also check with the drugstores po na dapat compliant din po sila na maging VAT exempt transactions. Yan, bago po natin bilhin. And makikita niyo po yan because bago niyo po bilhin yung gamot, dapat mababa na po ang presyo na yan. Kasi ang epekto po niyan, yung VAT exemption is in favor or beneficial to our enterprises or the businesses na manufacture po ng mga gamot. So that it means na kapag binili natin, mababa na po yung presyo. And if we notice po na talaga mataas pa rin yung presyo niya, you can always report it to us so we can check po kung nasa list pa rin po kasi yung VAT-exempt medicine na yan. Kasi, Ma'am Nina, hindi porket nasabi po namin sa previous advisory na VAT-exempt ang isang gamot or isang brand ng gamot, ay VAT-exempt pa rin po siya hanggang ngayon. Kasi ayon po sa batas, meron pong joint administrative order na inisyu po ang Department of Health, Food and Drug Administration, Department of Finance, and Bureau of Internal Revenue na
patuloy po ang pag-update niyan. So meron tayong delisting na ginagawa. Kapag nakita po natin na hindi na po compliant to be a VAT-exempt medicine ng isang gamot, yan po ay nararapat na tanggalin po sa listahan. So kapag gusto po malaman ng ating publiko kung ano po yung mga updated list po ng VAT-exempt medicines na ginagamit nila para sa kanilang mga sakit, maaari pong bisitahin ang aming Facebook page o di naman po kaya ang aming website in order to check po the regularly updated list of VAT-exempt medicines. Sa ngayon po, ilan na po ang mga gamot na VAT-free? If I'm not mistaken po, around hundreds na po ang VAT-free and VAT-exempt transactions po natin. So, regularly updated po yan. So that doesn't mean na yung ginagamit po natin dati ay VAT-exempt pa rin po ngayon. Mas maigi pa rin po na makipag-ugnayan po sa amin kung sila po ay listed pa rin or delisted na po sa ating listahan. So we are very hopeful po. Every quarter po, ina-update po namin yan. Nakikita naman po namin yung listahan na palaki ng palaki po yan. Hindi naman po lumiliit yung listahan. So kung may matanggal, may madadagdag naman po. And patuloy pa rin po ang pag-update natin every quarter. Kaya nagbibigay po kami ng ganitong mga abiso sa publiko because marami po tayo nakukuha mga report din why yung certain medicine ay hindi pasok as VAT exempt when the losses ay dapat VAT exempt siya. So sa kaalaman po ng bawat isa, dapat po yan ina-apply pa rin po ng business or enterprise po sa amin and with the Department of Health in order po to categorize it as VAT exempt transaction or medicine po. So sa inyo pong advisory attorney, may paglilinaw kayo sa listahan. Ano po ang mga gamot na ito? Whether ito po ay branded or generic, tapos may mga maintenance medicine, kasama po ba ito? Ayon po sa batas, ang nilalagay po namin sa listahan ay yung dapat pong prescription medicines lamang po o yung specific na gamot para sa sakit na diabetes, high cholesterol, mental illness, tuberculosis, kidney illness, and yun lamang po, specific po yung mga nilalabas naming listahan. So other than that po na hindi po kasama sa listahan, pwede pa rin po kayo makipag-ugnayan sa amin because baka nung time po na chinek nila sa aming website ay hindi pa na-update on that time kasi quarterly lang po ang updating niyan ayon sa batas eh. So if meron po silang may mga katanungan at hindi naiintindihan sa pagiging VAT exempt transactions po ng ating mga gamot sa nasabing mga sakit, maaari rin po silang tumawag sa amin or makipag-ugnayan para po masigurado tayo na bago po natin bilhin yung gamot na kinakailangan nila ay mababa na po yung presyo at VAT exempt na po yun. Attorney, na-mention mo kanina no, yung cholesterol at diabetes, may mga maintenance medicine po dyan. Kasama rin po ba yung gamot sa high blood? Yes po, this is considered po as gamot po sa high cholesterol. So high pressure, yung high cholesterol po is considered po yan, covered po. Meron na po kaming mga na-approve. Hindi ko lang po mababanggit kung anong brand po yun. Pero you can check our website po. Marami po kaming na-approve na considered as VAT exempt po siya bilang gamot po para sa nakararami. Okay, ano naman po ang maaaring gawin ng FDA para matiyak na available at may access ang ating mga kababayan dito sa mga VAT-exempt na mga gamot na ito? Unang-una po, ang listahan po ng VAT-exempt transactions or medicines ay available po sa aming website. So kung kayo po ay may pangangailangan sa mga gamot na ito, maaari niyo pong i-check yung aming website para po makasiguro kayo na bago po kayo bumili ng isang gamot ay sigurado po tayong VAT exempt, mas mababa po ang ating mas mababa po natin silang mabibili at mas makakagaan po ito sa ating mga bulsa. So, yun naman po ang reason why we always update our list kasi itong mga sakit po na ito is usually yung prescription medicine na matataas po ang presyo. Kaya with the CREATE Act po or the CREATE Law, maganda po na na-update at naipapahatid natin sa publiko since ito po ay panghanggaan ng gamit po ng nakararami sa atin. So, mas maganda kung alam po nila na dapat po mababa na po ang presyo nito. Actually, Ma'am Nina, yung marami pong nagtatanong sa amin kung VAT exempt po ba siya, bakit hindi nababawasan yung 12% VAT kapag binibili. So itong VAT exemption po kasi na ito ay beneficial po doon sa business or enterprise na nagmamanufacture ng gamot. So kapag binili po natin, makikita na po yung epekto nun kung for example, kunyari, nabibili natin sila before at 100 peso price. Ngayon po,
bawas na yan. It could be at 90 peso price or 80 peso price range. So yun po ang epekto ng VAT exemption sa ating mga gamot. And hindi po ibig sabihin VAT exempt po yung bumibili. Kasi yun po yung kadalasang tanong na nakukuha namin at kadalasang pagka-clarify po na hinihingi ng tao. So with that po, we would like to also use this chance na bigyan ng kalaman yung mga tao na ang VAT exemption po ay dapat pagkabili po natin ng gamot, makikita na po yung pagkababa ng presyo, hindi po yung VAT exemption sa tao mismo. Alright. So yung resibo na marireceive mo, kunyari, di ba, sa cashier, meron pa rin VAT yon. Yes po, Ma'am Nina. Yes. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Pamela Sevilla, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration.